na ito lang dahil hindi naman po pinabayaan at nagkalooy naman po kami at may kalaksak ng Panginoon. Lalo naman nakasalamat po sa oras na ito Ama dahil nangyayon po kami ng oras na pagpulay-bulay ng inyong salita at ano totoo Ama. Ano naman po at kami pag-aaralan Ama at babasahin at ano po namin ang pakinggan kundi isa po sa buhay o isa-isip po namin ito. Tulungan niyo na po kami Ama na maintindihan ito Lord God kayo na pamamamuno sa amin Lord. At mga po Lord God ay wala po maging distraction namin. Jesus name po. Ang kayamanang hindi mawawala. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw, nagpapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Sapagkat ito pinamili na ito po. Wala yan. Hindi. Tapos ito. May nalala ko yan. Mag-ipon kayo sa langit. May kamala. Kung ang intindihan lang ako. Hindi may dyan sa kanya, mag-ipon kayo kanto ng ano yung mabutan para mag-ipon tayo ng salat na hindi na ubos ng taliwa yun yung ipon tayo ng kabutihan siguro sa langit na para pag lumaki po naman matira tayo may maipon tayo sa langit na ubos. Ito muna. Okay. Parang dito ako mag-start sa 32 muna na huwag tayo matakot kasi sa parang sa mundong to parang sobrang daming dahilan para matakot ka. Lalo na yung kahirapan. Tapos sa natin kaya parang ang demanding ngayon pag wala kang trabaho, wala kang penta kasi wala kang pera. Tapos pero sinasabi dito, huwag kayong matakot magtingkaman sapagkat kinalulugo ng inyong Ama ang binigay sa inyo ang kaharian. Tapos dito parang kung natatakot ka kasi wala kang kaharian dito, wala kang kayamanan, wala kang hawak, wala kang hindi ka kilala ni pero huwag ka matakot kasi binigay na ni Lord sa atin yung kanyang kaharian. Kaya wala tayong kailangan itatakot. Isurrender niya ang lahat. Dito naman sa 33, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng sisilang hindi naluluma. At mag-ipon kayo sa langit ng kayamang hindi naubos. At dooy magnanakaw na wasok at insektong sumisira. Parang dito sinasabi na kasi more Morley. madami sa ngayon sa mga tao parang inuuna yung earthly doings. Tapos parang nakatutok na sila sa kanilang mga activity na nakafocus sa earth. Kaya sabi dito ni Lord na hindi naman pero masama mag-ipon dito ng kayamanan pero dapat sakto. Parang yun doon sa parang sinisimbolize dito yung mana. Ano yung mana? Yung binuhos na kayo, yung tinatay na binuhos na kumuha lang ng sapat para hindi mapanisan pero gumagano pa yung tao. Dati na yun pero hanggang ngayon ulit pa rin kasi yung mga tao kahit meron ng pera kaya nang mabuhay sa sige pa rin sige kapatrabaho tapos nalilimuran na pumunta ng simbahan or kaya mag-pray lang. Dapat dito mag-ipon sa langit kasi walang magnanakaw. Tapos yung sabi niya dito huwag matakot kasi pag mayaman ka mahirap ka na makatulog kasi ang daming magnanakaw, iniisip mo kung paano matatawag yung pera. Kasi sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Dito, kasi sabi dito ang kayamanan, hindi literal na kayamanan ginto, pera, hindi ganun. Yung kayamanan dito yung parang si Lord talaga. Tapos yung buhay mo dun na nang walang katapusan, na puro kasiyahan kasi wala ng hati, wala ng kalungkutan. Hindi lang. Basta na. Sabi ko natin. Pero pag isa wala na kayamanan, pero sa akin kayamanan ay yung mga ginagawa ko sa amin. Kasi yung mga ginagawa mong kabutihan dito, piling ko lang nakasulat na yun, nakasulat sa parang kasulatan. Ay, bahal lang. Yung sa ilang ito yun. Nakalisa na? Kung gawin mo? Yung purpose. Tapos, ayun, para sabihin yung kayamanan sasabi dyan, yun yung mga ginagawa mong kabutihan dito, yung kadagawa ka ng kabutihan, parang may ipon nyo sa langit. Tapos, pag namatay ka na,
Hallelujah, Father God, full of grace, Panginoon. Maraming salamat na pumuli, Panginoon, sa panibagong araw na pinagkaloob sa baptisa at sa panibagong privilege para makapagbasa po muli ng inyong banal na kasulatan, Panginoon. Nawa po ang aming mga nabasa at napagbulay-bulayan sa araw na tulad at ang aming isa puso na sa isip, Lord God. Amin po, may sa buhay din po naman ng bawat isa, Lord God. At ang mga mas mag-grow po kami ng dahil dito, Panginoon. At kayo po naman lagi ang bahala sa amin, Lord God. Huwag niyo po kami tumabayan sa pang-araw-araw. Tuloy niyo po lagi ang pangangailangan